Magandang araw sa inyo mga minamahal naming manonood. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang 7 gamit ng wika sa lipunan. At syempre, mga kasama natin sina Jancy, Fe, Joshua, Celso, Marcy, Lovely at Yori sa ating aralin. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Magandang araw. Ang una nating pag-uusapan ay ang wikang instrumental. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa wikang ginamit natin upang tugunan ng mga pangangailangan ng isang tao. Halimbawa na lamang nito ay ang pagtalastas ng paborito mong pagkain. Kumusta? Naway naintindihan ninyo ang paliwanag ni Joshua. Dahil ngayon ay dadako naman tayo sa regulatoryo. Kung wala pa, halikan at atin na itong talakayin. Ang regulatoryo ang gumagabay sa kilos o asal ng isang tao. Ito ang tinuturing na instruksyon o direksyon na dapat sundin ng isang tao. Halimbawa nito ay ang mga signboard na nakikita ninyo sa kalsada. Ang gaya na lamang ng tamang tawiran ng tao. Madalas itong makita sa harap ng eskwelahan at sa malalawak na kalsada upang makaiwas tayo sa disgrasya. Mahusay. Alam kong naiintindihan niyo na ang dalawang gamit ng wika sa lipunan. Ngayon naman ay dadako tayo sa ikatlo, ang interactional. Wala nang paligoy-ligoy pa, halina't ating alamin kung ano ito. Ang interactional ay bumubuo at nagpapanatili ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Isang halimbawa na nito ay ang pakikipagbiruan at pakikipagtawanan sa iyong mga kaibigan. Wala ba kayong katanungan sa ating aralin mga kaibigan? Kung meron, ay mag-iwan na lamang kayo ng komento sa ibaba. Ngayon naman ay talakayin na natin ang pang-apat na gamit ng wika sa lipunan. Ito ay ang personal. Ang personal ay ginagamit sa pagpapahayag ng sariling damdamin o opinyon sa mga nangyayari sa kapaligiran. Magandang araw, ako si Marcy. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang heuristiko. May idea ba kayo? Kung wala ay huwag kayong mag-alala, sapagkat ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ito. Ang heuristiko ay ginagamit sa pagkuha o paghanap ng impormasyon. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa radyo, panonood sa telebisyon, pagbabasa ng pahayagan, magazine, blog, at iba pa. Atin namang talakayin ang pang-anim na gamit ng wika sa lipunang ito ay ang informatibo. Layunin nitong magbigay ng mahalagang impormasyon o kaalaman sa mga mambabasa. Ito ay karaniwang ginagamit sa larangan ng pag-aaral, pamamahayag at iba pa. Dako na tayo sa pinakahuling gamit ng wika sa lipunan. Ito ay ang imahinatibo. Ang imahinatibo ay ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan. Halimbawa nito ay ang pagbabasa ng mga nobela, maikling kwento, mitolohiya, at iba pang akdang pampanitikan. Napapalawak mo ang imahinasyon mo sa pagbabasa dahil kahit na ito'y binabasa mo lamang, para pa ding lumalakbay ang iyong utak sa ibang dimensyon. Natalakay na natin ang 7 gamit ng wika sa lipunan. Naalala mo pa ba ang mga ito? Kung oo, atin ngang isa-isahin. Instrumental, regulatoryo, interactional, personal, heuristiko, informatibo, at imahinatibo. Magaling kaibigan, naway marami kang natutunan mula sa amin. Hanggang sa susunod muli, paalam!